Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2151. Ang kumpiyansa ni Severin ay nagdulot ng ngiti sa mga mukha ng mga pitmaster. Ang kanilang optimismo sa kanya ay makikita sa desisyon nilang manatili sa Pearlite Island kahit na umalis na sila Shun at ang iba pa, isang malinaw na pagpapakita ng suporta kay Severin. Para sa tala, si Severin ay hindi ang paboritong kalahok sa paligsahan ng sekta. Ang karapat-dapat na pamagat ay kay Carl, ang unang core disciple at isang paragon na sinasabing muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang makapangyarihan. Ang kanyang kakayahan ay lampas sa ordinaryong pag-unawa. Bihira, kung mayroon man, ang may pagkakataong makalaban kay Carl, kaya natural na siya ang pinagkalooban ng suporta mula sa mga pitmaster at elder. Sa kabaligtaran, nasaksihan ni na Miles at ng kanyang mga kasamahan ang pambihirang talento ni Severin, kaya nagpasya silang suportahan siya. Ang pagkabigo niya ay magdudulot lamang ng kaunting pagkalugi, ngunit ang tagumpay ay magbubunga ng maraming benepisyo. Matapos maitatag ni Laika ang formation para tipunin ang espiritual na enerhiya sa Pearlite Island, tumayo siya at ipinaliwanag ng may ngiti, kaya lamang niyang itaas ang antas ng espiritual na enerhiya ng isla hanggang 10 beses na mas mataas kaysa sa labas. Hindi niya ito kayang itaas pa. Ang makapal na ulap ay nagdulot ng matinding pasasalamat kay Severin. Sapat na iyon. Ang lokasyon ng Grande Uno Sect ay mayaman sa espiritual na ugat, at ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay ilang ulit na mas mataas kaysa sa ibang lugar. Ngunit ang formation ay nagtaas sa antas ng espiritual na enerhiya ng Pearlite Island nang lampas pa sa inaasahan ni Severin. Ang pinagsamang enerhiya ay naging patak ng espiritual na likido, at ang konsentrasyon nito sa isang lugar ay nagiging napakahalagang lokasyon para sa karamihan. Ngumiti si Laika at nagsimula ng umalis. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na may ilang mahahalagang gawain siya sa 9th Mountain, habang umaakyat sa himpapawid sa isang bahagharing sinag ng liwanag. Natutuwa si Severin sa ambag ni Laika at nakipag-usap kina Miles at iba pa. Alam ni Miles kung gaano kahalaga para kay Severin na ma-stabilize ang kanyang narating matapos ang kamakailang breakthrough, kaya hindi nagtagal ay sinabi niya, iiwan kita upang patatagin ang iyong nakamit sa 10 araw bago ang paligsahan. Sumang-ayon si Severin. Sang-ayon siya na ngayon ang pinakamainam na panahon upang patatagin ang kanyang nakamit at pagyamanin ang kanyang kakayahan. Matapos magpaalam sa mga pitmaster, bumalik si Severin sa pangunahing bulwagan kung saan naghihintay pa rin sa kanya si Furland. Napagtanto niyang maaaring may nais pang pag-usapan si Furland, kaya lumapit siya at umupo. Mayroon ka bang nais pang pag-usapan sa akin? Inilagay ni Furland ang kanyang tasa ng tsaa at ngumiti ng may bahagyang paghanga. Oo nga, ngunit una, binabati kita sa iyong breakthrough. Ang paunang dahilan ng pagbisita ni Furland ay simpleng batiin si Severin sa breakthrough sa Paragon. Malaki ang kahalagahan nito sa sekta, at bagamat hindi naman ito sobrang malaking bagay, may hindi nasasabi na inaasahan na dapat personal na batiin ang ganitong mga individual. Ganito ang orihinal na pananaw ni Furland, ngunit nagbago ang kanyang isip nang makarating sa Pearlite Island at masaksihan ang suporta ng ibang pitmaster kay Severin. Mula sa pagiging isang outer elder, ang kanyang status ay naitaas na ngayon bilang inner elder dahil natuklasan niya ang talento ni Severin sa Nuntu City. Sa isang paraan, may bahagi siya sa kapalaran ni Severin. Nang mapagtanto ito, sinabi ni Furland, naiintindihan mo ba ang kahalagahan ng sect tournament matapos ibigay ng grupo ng pitmaster ang kanilang suporta sa iyo? Maraming katanungan ang pumasok sa isipan ni Severin. Hindi ba ang layunin ng sect tournament ay pumili ng magiging batang leader ng sekta pati na rin ang mga kandidato para sa kota sa Midland? Posible bang may iba pang nakatagong oportunidad? Matapos ang maikling paghinto upang pag-isipan ang kanyang mga tanong, ipinahayag ni Severin ang kanyang pagdududa. Ipinahihiwatig mo ba na maaaring may iba pang oportunidad sa likod ng sect tournament? Tumango si Furland. Ang 5 pinakamataas na ranggong disipulo sa paligsahan ay papayagang pumasok sa Starry Sky Battle Space sa katapusan ng taon.
Naiiba ito sa ibang secret realms o nakatagong mga ruins dahil ito lamang ang tanging secret realm na konektado sa lahat ng 13 estado ng Blue Realm. Sinasabing isang banal na tao ang bumaba mula sa mas mataas na mundo mga 100,000 taon na ang nakalilipas upang talunin ang mga demonyo sa South Sky, at ito ang naging anyo nito ngayon. Nagulat si Severin sa isip, Starry Sky Battle Space. Isang napakalawak na nilalang. Ang naturang battle space ay matatagpuan sa ibabaw ng Nine Heavens, na tahanan ng maraming kayamanan at bihirang halamang gamot. Ito ay naging sentro ng labanan sa pagitan ng mga practitioner sa Blue Realm, at lahat ng kilalang sekta sa Blue Realm ay nagpapadala ng kanilang mga disipulo doon. Sa detalyadong paliwanag ni Furland, unti-unting naunawaan ni Severin ang kahalagahan ng Starry Sky Battle Space. Ang sect tournament ay hindi lamang pagkakataon upang pumili ng magiging junior sect leader at kota para makapasok sa Midland. Isa rin itong pagkakataon upang piliin kung sino ang makakapasok sa Starry Sky Battle Space, isang lugar na pinapangarap ng marami. Kilalang-kilala ito sa pagkamatay ng isang demonyo at sa pagbuo ng makapangyarihang mga hayop mula sa kanyang dugo. Sinumang makaiwan ng pangalan sa sinaunang battlefield na ito ay makakatanggap ng mga pagpapala mula sa langit at gabay mula sa banal. 200 taon na ang nakalipas, isang practitioner na walang kaugnayan sa anumang sekta ang nakapasok sa Starry Sky Battle Space at nakatagpo ng isang uri ng pagpapala. Dahil dito, napansin siya ng Midland, at ilang assassins ang ipinadala upang patayin siya. Pagkatapos maabot ang Supreme Paragon, nahikayat pa niya ang isa sa kanyang babaeng kapantay na tumakas kasama siya. Sinasabing ngayon ay na-ascend na siya sa immortality, o katulad nito. Isang pamilyar na pakiramdam ang dumaan kay Severin habang nakikinig sa kwento ni Furland tungkol sa practitioner na walang kaugnayan at sa pagtakas. Parang siya si Old Wako. Nagulat sa kwento, mabilis na nagtanong si Severin, maaari mo bang ipaliwanag ang kanyang mga nagawa noon? Medyo kakaiba ang masigasig na ekspresyon ni Severin kay Furland pero hindi niya ito pinansin. Nilinaw niya ang lalamunan at nagpatuloy. Noon ay isa lamang akong batang warrior king, kaya hindi ko gaanong alam ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, sabi ng mga sabi-sabi, bigla siyang lumitaw sa Starry Sky Battle Space at iniwan ang kanyang pangalan sa stone tablet nito. Ayon sa balita, pumatay siya ng maraming makapangyarihang tao at di umano'y nakuha ang isang espesyal na tower-shaped na bagay. Mula noon, lalo siyang lumakas at hindi inabot ng 10 taon mula Paragon hanggang maging Supreme Paragon. Pati ang mga mula sa Sacred Lands ay nahirapan sa kanyang lakas. Umiling si Furland bago idinagdag, iyan lang ang alam ko. Lalong naniwala si Severin na ang tinutukoy ni Furland ay ang Old Wako. Ang mga kilos niya, tulad ng pag-uwi ng isang babaeng Paragon, ay katangian ng matanda. Pumasok sa isip ni Severin ang lasing na pagbibida ni Old Wako tungkol sa pakikipaglaban sa mga makapangyarihan at pagpatay sa ilang daang libong practitioner sa isang pagkakataon. Bagamat una ay tinuturing ni Severin iyon bilang pabibo ng isang lasing na baliw, tila nagbigay ng higit na kredibilidad ang salaysay ni Furland. Pagkatapos, nang pumasok si Severin sa Sky Blue Sect at matuklasan na si Wolrich ay junior ni Old Wako, nalaman niya na narating na ni Old Wako ang Blue Realm at tinutugis ng isa sa mga makapangyarihang puwersa nito. Una niyang inisip kung may ginawa bang karumal-dumal si Old Wako. Ang paliwanag ni Furland ang nagbigay ng mas malinaw na konteksto. Habang nag-iisip si Severin, ibinahagi ni Furland ang isa pang balita. Sinasabing bumalik siya sa Starry Sky Battle Space bago ma-ascend sa immortality dahil may nawala siya doon. Pagkatapos, ang sect leader ng Yaochi Sacred Land ay nakalusot sa Void Formation upang makapasok sa Starry Sky Battle Space at layunin niyang tuklasin ang iniwan ng practitioner na walang kaugnayan sa sekta. Gayunpaman, bumalik siya na may malubhang sugat at nakayakap lamang sa salitang divinity. Sumiklab ang kasab-ikan ni Severin. Nagtataka siya, nag-iwan ba ng bagay si Old Wako? Ang katotohanan ng sabi-sabi ay hindi ganoon kahalaga, sapagkat determinado si Severin na tuklasin ito kahit paano. Una, may iniwan si Old Wako sa Starry Sky Battle Space. Pangalawa, ipinaabot sa kanya ng paliwanag ni Furland na ang maliit na Black Tower ay mula roon.
Napansin ni Ferland ang malalim na iniisip ni Severin at tinukso siya, naiintriga ka ba? Binanggit niya ang Starry Sky Battlespace upang ipakita ang kanyang sinseridad kay Severin, at upang maghain ng kahilingan. Gayunpaman, mas mahalaga ang paparating na SEC tournament, kaya ang anumang may kinalaman sa Starry Sky Battlespace ay maaring ipagpaliban. Tumawa si Severin sa biro ni Ferland. Napakahirap talikuran ang atraksyon na ito. Magaling na malaman iyon. Kampante ako na makakapasok ka sa Starry Sky Battlespace, sabi ni Ferland habang hinahaplos ang kanyang balbas. Pagkatapos ng torneo, pag-uusapan natin ito ng mas detalyado. Umalis si Ferland habang pinag-iisipan ni Severin ang impormasyon na kanyang natanggap. Mukhang may iniwan si Old Waco sa Starry Sky Battlespace na nais kong makuha. Ngunit ang pangunahing punto, nandoon siya at kailangan kong tingnan kung ano ang kanyang nakaharap doon. Sa bagong sigla, bumalik si Severin sa kanyang training room. Bitbit ang Enlightenment Stone, pumasok siya sa malalim na meditasyon at ininom ang 7th grade breakthrough pill. Isang mahiwagang mundo ang tila bumukas kay Severin habang hawak niya ang Enlightenment Stone. Unti-unti, nagkaroon ng kaliwanagan ang mundo sa kanyang paningin. Hindi na parang langit ang himpapawid. Naging ilog na ito na nag-uugnay sa iba't ibang disiplina. Pinagtagpi-tagpi ang mga scriptures ng pilosopiya upang lumikha ng masalimuot na web ng di mabilang na landas ng kaalaman mula sa swordsmanship hanggang sa alchemy. Mayroon itong 3,000 na landas sa kabuuan. Habang nagliliwanag ang Enlightenment Stone sa kamay ni Severin, tila ang kanyang espiritu ay lumalagpas sa kanyang pisikal na katawan at naglalakbay sa kalawakan. Umalangaw-ngaw ang mga landas sa kanyang isipan, at nakaramdam si Severin ng kaliwanagan habang pinawi niya ang kalituhan na matagal nang nanatili. Kasabay nito, nagsimulang matunaw sa purong kapangyarihan ng gamot ang 7th grade breakthrough pill na kanyang ininom na damaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang kamakailang breakthrough, kasabay ng pagpasok ng napakalawak na kapangyarihan ng gamot, ay nagpasimula ng mabilis na pagtaas ng kanyang spiritual energy. Mula sa initial stage, umangat siya sa mid-stage, late stage, at sa wakas peak stage sa isang maikling panahon. Lubos na nakatuon sa enlightenment ng mga landas, at kaunti lamang ang atensyon ni Severin sa paglago ng kanyang attainment. Pumasok siya sa isang estado ng malalim na pagkaunawa habang hinihigop ang nakapaligid na enerhiya at hinuhubog ito sa kanyang sariling pagkatao. Ang mabilis na pag-angat ng attainment ay hindi lamang ang kanyang naranasan, nasaksihan niya rin ang malalim na pagbabago sa kanyang kaalaman sa espada. Nang makamit niya ang tagumpay sa Sky Soil Heptagold Sword Energy, ang Chaotic Sword Wheel ni Severin ay nagawang utusan ng libu-libong espada. Sa loob ng kanyang energy core, ang Virtual Sword Energy ay nagkaroon ng tunay na anyong nakahawig ng isang buhay na espada na nababalot ng nakapipinsalang enerhiya. Maraming kakaibang phenomena ang lumitaw sa labas. Habang umuusad ang enlightenment ni Severin, nang inag ang mundo at umalangaw-ngaw. Lumipad ang mga phantasmal dragons at phoenixes sa himpapawid, at nagbanggaan ng matindi ang maraming landas ng swordsmanship. Ang espada na pag-aari ng mga swordsman ng sekta ay bahagyang nanginginig, na tila ipinapahayag ang pagdating ng kanilang hari. Pagkatapos ng kalahating araw, naging malabo ang paningin ni Severin at unti-unting naglaho ang mga landas. Tapos na ba ito? Isang pakiramdam ng kawalan ng bomb-alot kay Severin. Ang kalahating araw ng enlightenment ay tila isang mabilis na sandali at sabay na isang habang panahon. Tumingin siya sa bato na naging pulbos na. Ang bilis naman nito. Ngunit medyo nabigla si Severin nang i-extend niya ang kanyang divine senses upang iskan ang kanyang energy core. Ang kanyang attainment level ay hindi inaasahang umabot sa peak stage level 1 Paragon, at hindi magtatagal bago maabot ang level 2. Ang napakalakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanya ay nagpapakiramdam na ang pagbagsak ng bundok at paglikha ng bitik sa lupa ay maaaring gawin sa isang hampas lamang ng kanyang kamay o isang padyak ng paa. Ang divine methods ay parang laro para sa kanya. Huminga ng malalim upang kumalma. Inobserbahan ni Severin ang madilim at dilaw na liwanag na inilalabas ng maliit na espada sa kanyang energy core at nakita ang Golden Sea na maingat itong sinusuportahan. Nagtaas ng kilay si Severin sa gulat. Nagpakita ba ang virtual sword sa isang solid na anyo?
Ang pagkakaisa ng combat techniques at ang solidification ng true will ay karaniwang makakamtan lamang ng Royal Paragons. Kabanata 2155. Nagliliwanag ng kasabikan at sigla ang ekspresyon ni Severin. Naramdaman niya ang napakalawak at dumadaloy na sword will na nagmumula sa maliit at solidong espada na iyon. Ang Sky Soil Energy ay nagsanib sa kapangyarihan ng langit at lupa, at ang pagsasanib ay nagpakita sa kanyang harapan na parang mga scriptures ng pilosopiya. Nakakamangha ito. Alam ni Severin mula sa kanyang naunang pag-aaral ng mga sinaunang tala na ang ganitong banal na kapangyarihan ay exclusive sa mga Royal Paragons, na nagsasanib ng kapangyarihan ng langit at lupa sa true will. Nadama ang malakas na sword will mula sa kanyang Sea of Energy, kinuha ni Severin ang espada at hinawakan ito sa kanyang kamay upang obserbahan. Ito ay nakondense ng tunay na sword will, at wala itong kapantay. Kaya nitong hindi lamang saktan ang pisikal na katawan ng kalaban, ang tinutukoy nito ang kaluluwa, attainment level, at haba ng buhay ng kalaban. Napuno ng kagalakan ang kanyang mukha. Kamangha-mangha, mayroon na akong isa pang trump card. Sa kanyang kaalaman, kulang ang South Sky ng mga kapangyarihan na maaaring targetin ang kaluluwa at paikliin ang haba ng buhay ng isang tao. Ang ganitong kakaibang kayamanan ay napakabihira. Habang may mga teknik tulad ng Pure Void Sect's Violet Thunderstroke o kay Tobias na Soul Devouring Nail na makakasakit sa kaluluwa, ang konsepto ng isang sandata na kayang sabay-sabay na atakihin ang kaluluwa, attainment level, at haba ng buhay ay walang kapantay. Sa tamang paggamit, naniniwala si Severin na makakamit ng espada ang mga di inaasahang resulta. Sa isang galaw ng kamay, ibinalik niya ang maliit na espada sa Sea of Energy. Pinigil niya ang kanyang kasabikan at naglaan ng oras upang tasahin ang mga nakuha niyang benepisyo. Bagaman ang attainment ni Severin ay hindi pa nagkakaroon ng breakthrough sa mas mataas na antas, ang kanyang pagsusumikap ay naging matagumpay. Siya ang nag-iisang tao sa buong South Sky na umusad sa Paragon na may true will na lumitaw mula sa wala. Ang ganitong tagumpay ay maaaring maging bihira pa sa Midland, at ito ay dahil sa Enlightenment Stone na nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang swerte matapos maunawaan ang lahat ng landas. Pagkatapos gamitin ang ilang ehersisyo upang dalhin ang kapangyarihan ng breakthrough at ipalaganap ito sa buong katawan, tumayo si Severin at sinabi, "Maaaring bigyan ako ng trump card na ito ng kalamangan sa torneo at pahintulutan akong makuha ang unang pwesto." Tila hindi na malamang ang karagdagang breakthroughs dahil sa kamakailang consolidation ni Severin sa Peak Stage Level 1 Paragon. Gayunpaman, kabilang siya sa isa sa 5 core disciples. Kahit si Carl, ang pinakamalakas sa 5, ay tila nasa Peak Stage Level 1 lamang. Si Riley at Spencer, na kamakailan lamang pumasok sa Paragon, ay malamang na hindi makagawa ng mabilis na progreso. Kaya't halos pantay-pantay na ang lahat sa isa't isa. Nagbibigay ang Sky Soil Zenith ni Severin ng 20% pagtaas sa lakas ng pakikipaglaban, at pinraktis din niya ang mga espesyalidad ng Grundy Uno Sect tulad ng Grundy Uno Treasured Notes at the Book of True Void Enlightenment. Ang kombinasyon ng dalawa ay nagpalakas sa kalidad ng espiritual na kapangyarihan ni Severin higit sa kanyang mga kapantay. Ang pagpapahusay sa Sky Soil Heptagold Sword Energy ay nagpalakas pa ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, na mas mataas pa kaysa sa mga practitioner na nasa parehong antas. Sa kasalukuyang kalagayan ni Severin, kaya niyang makipagsabayan sa mga Level 2 Paragons at mapigilan ang mga Level 3 nang hindi nadidiskaril. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umabot sa antas ng ordinaryong Level 3 Paragon. Kung makikipaglaban si Severin sa isang Level 3 Paragon, maaaring maging dahilan ng pagkapanalo ang kanyang mga trump cards. Ang ganitong maliit na agwat ay hindi dapat maliitin, dahil 3 lamang sa mga core disciples ang nakamit ang Paragon. Nasa mataas na espiritu si Severin. Pagkatapos ng kanyang enlightenment, pinili niyang huwag agad lumabas sa kanyang pag-iisa. May ilang araw pa bago ang sect tournament, kaya balak niyang lalong hasain ang kanyang magical power at i-optimize ang kanyang paghahanda hanggang sa perpeksyon. Gaya ng ipinaliwanag sa kanya ng mga Pitmasters at ni Furlan, tanging ang taong nangunguna lamang ang kwalipikadong magpatuloy sa Midland.
Ang ikalawa naman ay itatalaga bilang junior sect leader na handang pamunuan ang posisyon mula kay Oscar. Bagamat promising ang posisyon ng junior sect leader, mas matindi ang kagustuhan ni Severin na makapasok sa Midland. Samantala, sa isang courtyard na kahanga-hanga ang arkitektura sa Duby Island, puno ng enerhiya ang kalangitan habang ang mga crane ay graceful na lumilipad sa hangin. Isang makulay na bahaghari ang humahawi sa langit, at sa loob ng isang grand hall sa gitna ng isla, nakatayo ang isang hindi kapansin-pansing binata na nakasuot ng simpleng robe. Ang binatang ito ay may malakas na aura, at ang kanyang lakas ng enerhiya at dugo ay sumisiklab na parang nag-aalab na araw. Ang espiritual na liwanag ay tila dumadaloy sa kanyang balat, at bawat galaw niya ay may epekto sa paligid. Ang kanyang mga mata, malinaw at mapanindigan, ay may nakakaakit na kalidad na tila nagnanakaw ng kaluluwa. Ang binata ay walang iba kundi si Riley. Ang mga naglalaho na phenomena sa malayong kalangitan ay nagdulot ng solemnidad sa buong sekta, na unay inisip ni Riley na labis lamang dahil ang breakthrough ni Severin sa Level 9 Supreme Saint ay nangyari lamang 2 buwan na ang nakalipas. Ngunit nang lumabas ang mga ulat na ang mga Peak Masters at Elders mula sa bawat bundok ay personal na nagbigay ng pagbati kay Severin sa Pearlite Island, napagtanto ni Riley na hindi na niya maaaring baliwalain ang sitwasyon. Sumpa sa kanyang sarili, sinabi niya, kung may illegitimate son ang langit, wala akong maisip na ibang tao kundi si Severin. Paano siya makakagawa ng ganitong bilis ng progreso ang ginawa ni Severin na malampasan si Celeste upang maging top alchemist ng sekta, kasama ang pagkamatay ni Uzer sa kamay ni Severin, ay lahat kahanga-hangang tagumpay. Ngunit kahit ang pinaka-talented ay kailangan ng panahon upang magtagumpay. 5 ang core disciples na pambihira at ang lakas nila ay lampas sa Loika. Ang breakthrough ni Severin bago ang torneo ang pangunahing alalahanin, dahil ang agwat sa pagitan ng Supreme Saint at Royal Paragon ay napakalayo. Kahit ano pa man ang naging paksa ng bayan tungkol sa mga accomplishment ni Severin, si Riley ay laging indifferent at nakatuon sa halip kina Carl at Spencer. Sa pananaw ni Riley, ang pag-angat ni Severin sa Paragon ay aabutin ng kahit ilang taon. Ngunit nang dumating ang balita ng breakthrough ni Severin sa Paragon, inamin ni Riley ang kanyang dating pagkakamali. Sa loob ng hall, kulay abo ang mukha ni Riley habang huminga siya ng malalim sa pagtatangkang pigilan ang kanyang gulo sa loob, ngunit ang kapayapaan ng isip ay nanatiling malayo sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan, bumulong siya, "I was careless." May karapatan si Riley na maliitin si Severin bago ang breakthrough nito sa Paragon, ngunit ang bagong pangyayari ay naging hindi inaasahang hadlang. Batay sa record ni Severin sa pagkatalo ng mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, malinaw na ang lakas ni Severin ay hindi na limitado ng tradisyonal na leveling systems. Sa pagninilay sa kahangahangang nagawa ni Severin na mapigil si Uzer kahit 2 level ang baba niya, lalong naging maingat si Riley sa kakayahan ni Severin, lalo na't mayroong kakaibang spiritual treasure si Severin sa isip. Parang may paparating na sakit ng ulo, ngunit matapos ang ilang pag-iisip, sinabi ni Riley, "I'll just leave Carl and Spencer to handle him." Bagamat inisip niya noon na kaya niyang makipagkompetensya kina Carl at Spencer para sa top spot ranking sa sect tournament, napagtanto niya, batay sa kakayahan ni Carl, na ang pag-asa para sa Midland ay baka higit sa kanyang makakaya. Gayunpaman, ang makuha ang ikalawang pwesto at maging pangalawang sect leader ay tila makatwirang alternatibo. Ngunit ang hindi inaasahang breakthrough ni Severin ay nagdulot ng pagdududa kay Riley sa kanyang tsansa na makuha ang ikalawang pwesto. Upang hindi siya madala ng frustration, pinawi ni Riley ang kanyang isip at pinagtanto na halos kalahating taon na ang nakalipas mula sa kanyang breakthrough sa Paragon. Natiyak na niya ang kanyang pag-angat bilang Level 1 Paragon, at naniwala siyang maaaring may pagkakataon siya kahit may progreso si Severin. Naniniwala si Riley na hindi siya nag-iisa na nabalisa sa pag-angat ni Severin. Sa isang lumulutang na isla sa pagitan ng 3 at 4 na bundok, nakikinig si Spencer, na may maladragon na katawan, sa sunod-sunod na ulat mula sa kanyang mga attendants. Lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Damn it! Hindi inaasahan ni Spencer ang mabilis na pag-angat ni Severin sa Paragon at unay inisip ang balita bilang biro.
Ngunit ang balita tungkol sa Pickmasters congregation sa Pearlite Island ay nakumpirma ang kanyang hinala, gayon din ang kakaibang phenomena. Tulad ni Riley, kinilala ni Spencer ang mga nagawa ni Severin sa alchemy at ang pagkilala sa kanya ng Alchemy Tower. Napansin niya ang panalo ni Severin laban kay Emery at ang siyam na tunog na nagawa ni Severin na ipagawa sa tower. Ngunit hindi niya kailanman nakita si Severin bilang tunay na karibal, dahil si Carl na may natatanging divine constitution ang pangunahing kalaban niya. Ang kanyang pagtataya, gaya rin ni Riley, ay aabutin si Severin ng hindi bababa sa 1 taon upang makagawa ng breakthrough sa Paragon. Pagdating noon, matatapos na ang torneo at ang breakthrough ay halos walang epekto. Sa kasamaang palad, kinailangang harapin ni Spencer ang katotohanang gumawa si Severin ng hindi inaasahang pag-angat. Lahat ng plano ni Spencer ay nag-ulo, at malinaw na siya ay nababahala sa nangyayari. Matapos huminga ng malalim upang pigilan ang kanyang frustration, sinabi ni Spencer sa kanyang subordinate, "Gather a few sharp-eyed people and tell them to keep watch near Pearlite Island. If anything happens, relay the news to me as soon as you can." "Yes, sir," sagot ng subordinate. Kaagad siyang bumalik at umalis upang gawin ang iniutos ni Spencer. Matapos ang mahabang pag-alis ng subordinate, ibinalik ni Spencer ang kanyang atensyon sa malayo. Unti-unti nagbago ang kanyang ekspresyon, at may bahagyang bakas ng murderous intent na lumitaw. "Making a breakthrough to Royal Paragon means nothing. I'm now peak stage level 1 Paragon. I'll be the next sect leader." Alam ni Spencer ang kanyang mga limitasyon at batid niya ang kanyang kahinaan kay Carl. Bagamat itinuturing niyang karibal si Carl, alam niya na ang makuha ang panalo laban kay Carl sa torneo ay isang napakalaking hamon. Maraming salik ang nakakaapekto na nagdulot kay Spencer ng kakulangan sa kumpiyansa, kabilang na ang background ni Carl at ang maraming trump cards niya. Ang pagtanggap sa ikalawang pwesto ay makatwirang kompromiso, ngunit ang biglang pag-angat ni Severin ay nag-ulo ang kanyang plano, at nagdulot ng pag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari kapag hinarap niya si Severin. Si Riley, na nasa ikatlong pwesto sa Core Disciples, ay kaunting alalahanin para kay Spencer, ngunit itinuturing niyang bahagyang mahina si Riley kumpara kay Severin. Ang mga balita tungkol sa mga nagawa ni Severin laban kina Uzer at Sean sa Wildfire's Ruins ay lalo pang nagpatindi sa kamalayan ni Spencer sa lakas ni Severin. Sa isang spiritual island malapit sa unang bundok, kung saan nakatayo ang isang kahanga-hangang palasyo sa buong karangyan nito, isang espiritual na liwanag ang bumalot sa buong paligid na parang mga dragon na magkadugtong sa isang banal na sayaw. Sa loob ng palasyo, isang gwapong lalaki na maayos ang pananamit ang nakaupo ng malalim sa pag-iisip, at maririnig ang friction sa hangin. Maraming elite disciples ang tahimik na nakatayo sa magkabilang panig ng hall, at si Sandy ang may pinakakomplikadong halo ng emosyon sa kanila. May halong pagkabigla at inggit. Tinipon sila ni Carl dahil sa mga pangyayari sa bahagi ni Severin, na nakagulat kay Sandy dahil hindi niya inaasahan ang mabilis na progreso ni Severin. Noong panahon nila sa Arctic Heights, ang attainment ni Severin ay katumbas ng level 8 Supreme Saint ni Sandy, ngunit mula noon ay umangat ito ng mas mataas. Sa kabila ng matagal na ugnayan niya kay Carl, hindi pa nasaksihan ni Sandy ang pag-angat ni Carl mula Supreme Saint hanggang Paragon sa loob ng 1 taon. Habang sinusubukang intindihin ni Sandy ang pagkabigla, umalangaw ang boses ni Carl mula sa taas na nag-iwan kay Sandy na walang masabi. "At long last, the sect has produced an opponent that can take seriously," sabi ni Carl nang walang kahit kaunting galit sa tono. Umupo si Carl at ininom ang kanyang mainit na tsaa ng kalmado at mahinahon. Nang marinig na nakagawa ng breakthrough sa Paragon si Severin, unang naramdaman ni Carl ang gulat at pagkabigla. Nakakabilib na umunlad si Severin ng ganito kabilis, kahit sa kanilang henerasyon ng mga prodigy. Inakala ko noon na mararating niya ang Paragon sa susunod na taon. Sino ang mag-aakala na darating ito ng ganito kabilis, sinabi ni Carl habang iniinom ang kanyang tsaa na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang surge ng spiritual energy mula sa kanyang katawan, na lumikha ng isang maingay na sonic boom na sumabog sa hangin. Aminado si Carl sa kanyang maling pagtataya kay Severin. Bagamat siya ang reincarnation ng isang sinaunang makapangyarihang tao,
aabutin siya ng 2 taon upang mag-ensayo mula Supreme Saint hanggang Paragon matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ang prosesong iyon ay tumagal ng humigit kumulang 5 o 6 na taon sa kanyang nakaraang buhay. Sa kabilang banda, nagawa ni Severin ito sa loob lamang ng 1 taon. Maaaring wala pang sinuman sa Midland ang makakagawa ng ganitong bilis. Ipinagmamalaki ni Carl ang kanyang talento. Nakakabilib ang bilis ni Severin, ngunit pinagpala si Carl sa lahat ng kanyang namana mula sa kanyang nakaraang buhay bilang Royal Paragon. Walang ordinaryong Paragon ang makakatumbas sa kanya. Bukod pa rito, siya ay muling isinilang dahil sa matinding hangarin sa immortalidad sa Golden Age. Kailangan niyang tiyakin ang kanyang pwesto sa Midland Ronde 1 Sacred Land sa anumang paraan, at hindi niya pwedeng hayaang sirain ito ng iba ang kanyang mga plano. Na may kinang ng determinasyon, inilapag ni Carl ang kanyang teacup ng malakas at sinabi sa malamig na tono, "Target ko ang unang pwesto sa torneo. Walang makakapigil sa akin upang makamit ito at makapunta sa Midland." Agad na nagsimulang magbigay papuri ang mga disipulo sa paligid kay Carl. Isang batang level 8 Supreme Saint ang nagpuri sa kanya, "Severin has just only made a breakthrough to Paragon. He'll never be able to win against you." Sumingit ang isa pang disipulo, "Yeah. You're now a level 2. Ang maliit niyang lakas ay hindi aabot sa kahit isa sa iyong mga daliri." Naramdaman ni Sandy na labis na minamaliit si Severin habang nakikinig sa lahat ng pagpuri. Nang makita niya ang kakayahan ni Severin sa Arctic Heights, alam niya na higit pa ang kakayahan ni Severin kaysa sa nakikita. Naalala ni Sandy kung paano natalo ni Severin, sa level 7 Supreme Saint, si Uzer at malubhang nasaktan si Sean. Sa kabila ng katayuan ni Uzer at Sean bilang mga prodigy sa kanilang sekta, pinadali lamang ni Severin ang laban sa kanila. Bagamat may magandang intensyon na magsalita, hindi niya nagawa ang kanyang sarili na ipahayag ang kanyang pagkabahala dahil alam niyang maaari itong magdulot ng gulo. Tinutukso ni Carl ang kanilang papuri dahil matagal na siyang napagod sa paulit-ulit na pagpuri. Bagamat nanatiling mataas ang kanyang ulo na may pride, hindi niya hinayaang makaapekto sa kanya ang papuri at sa halip ay inamin ng meteoric at walang kapantay na pag-angat ni Severin. Kabanata 2160. Matapos pag-isipan ang lahat, naisip ni Carl sa kanyang sarili, "We will throw metal when the sect tournament comes." Wala sa mga mas batang core disciples ng sekta ang nakakuha ng pansin ni Carl. Kahit si Spencer, ang pangalawang core disciple na may divine constitution, ay itinuturing na maliit at walang halaga sa mata ni Carl. Ang biglang pag-angat ni Severin ay nagdulot ng bagong sigla kay Carl, at sabik siyang maramdaman kung gaano kalakas ang top alchemist at talentadong swordsman ng sekta. Sa Pearlite Island, natapos na ni Severin ang kanyang pag-iisa at lubos na pinagtibay ang kanyang attainment. Ang kanyang malamakakakalikasan at bundok na aura ay nakontrol, at sinumang nakakita sa kanya ay mapapansin na tila bumalik siya sa dati niyang walang aura na anyo. Gayunpaman, ang kanyang energy core ay naglabas ng gintong liwanag na patunay ng kanyang napakalakas na lakas. Level 2 Paragon is within reach now that I'm at peak stage level 1 Paragon, sabi ni Severin. Naramdaman niya ang napakalakas na spiritual power sa loob niya, at bawat hininga niya ay nagbubunga ng matinding liwanag ng kapangyarihan na bumabalot sa kanyang katawan na may naglalagablab na battle spirit. Pagbukas niya ng pinto at naramdaman ang tumitinding intensity ng murderous aura, nakalungkot na sinabi ni Severin, "It's such a shame that the tournament is in a couple of days. There's not much time left to make any further breakthroughs." Matapos ang mahigit kalahating buwan sa pag-iisa, at ang nakalipas na 2 araw ay inilaan sa pagkuha ng enlightenment mula sa Enlightenment Stone, at nauubos na ang oras. Anumang karagdagang breakthroughs ay kakailanganing maghintay hanggang matapos ang torneo. "Breaking through too quickly might do more harm than good," bulong niya habang umaalis sa training room. "Best to use this time to hone my spiritual power." Sinalubong ni Diane at ng iba pang mga babae, na nagsasanay ng combat techniques kasama si Celine, si Severin paglabas niya. "Severin, you're finally out of seclusion." Ngumiti siya at lumakad patungo sa kanyang masigasig na mga asawa. "Yes, let's spend some time together as a family before the tournament."
Sa nakalipas na mga araw, nakatuon si Severin sa pag-breakthrough sa Paragon, kaya nawala ang oras niya para sa pamilya. Dahil naabot na niya ang antas na iyon, maaari na siyang bumagal at mag-enjoy ng sandali kasama ang kanyang mga minamahal na asawa at anak na babae. Noong gabing iyon, nagsama-sama ang lahat sa Pearlite Island sa courtyard upang ipagdiwang ang breakthrough ni Severin. Nagtaas sila ng maraming toasts para kay Severin, na hindi tinanggihan ni Severin. Nang mabusog na ang lahat lampas hating gabi at bumalik sa kanilang mga higaan, ginugol ni Severin ang gabi kasama si Diane. Sa mga sumunod na araw, nagturo si Severin kay Celine ng combat techniques, naglaro ng chess kasama ang mga elders, at nag-relax bago ang sect tournament. Nagkakulay ng excitement sa buong sekta habang papalapit ang torneo, at maraming disipulo sa bawat sulok ng sekta ang lihim na naghahanda upang makamit ang mataas na ranggo sa darating na torneo.